Hi guys, welcome back. Ang second advice for today is huwag kang papatay. So ito yung mga tao na to na kulang sa pananalig o pananampalataya sa ating Diyos ang buhay na nasa langit, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kasi nga nagagawa nilang magplano, mag-isip doon sa kapwa nila, manalbahay at mag-isip ng masama para sa kapwa nila. Ang pag-iisip pa lang na masama o pagpaplano pa lang sa kapwa natin hindi tama o masama ay nagdudulot na ito ng kasawian ng kanyang kaluluwa sa impyerno. Tsak na tsak ang kaluluwa niya ay mahulog sa impyerno, sa apoy hindi namamatay. Ang mga tao na to na kulang sa pananalig o walang kinikilala ang Diyos, talagang papasukin sila ng demonyo kasi nga ang tumatanim sa isip at puso nila ang kasamaan, demonyong nanguna sa kaisipan nila na gawin ang masama para sa kapwa-tao nila. Yung pag-iisip pa lang, pagpaplano pa lang nila ng hindi maganda sa kapwa nila. Pagpatay, doon mo na makikita na wala talagang Diyos na umiiral sa puso't isipan nila. Bagkos, hihikayat sila o sumusunod sila sa bugso ng damdamin at isip at puso nila na sige gawin mo yan, gumanti ka para sa kapwa mo, salbahin mo kasi ginawa ka rin ng hindi maganda, ganun ba? Sa sobrang galit o inggit o selos, nagagawa nila yung pagpatay sa tao, yung pag-iisip pa lang na hindi maganda doon. Kailangan lang po dito sa mga tao na to, na kulang sa pananalig sa ating Diyos Amang Buhay, Diyos Anak, na si Jesus Christ, Diyos Espiritu Santo, dapat sila magdasal lang po kayo para wag natin pairalin yung galit, selos, inggit sa puso't isipan natin. Dahil diyan po nagmumula yan, yung mga inggit, galit sa puso natin. Kung anong nasa puso natin, dun sumasalamin ang pagkatao mo. Sinisili po, nakikita natin Diyos Amang Buhay, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, yung yan sa puso mo. Ang paggawa pa lang ng masama sa kapwa-tao, ang pagpatay at pag-isip pa lang din maganda sa kapwa-tao mo ay nagdudulot na yung nakasawi ng kaluluwa mo. Dapat ang gawin mo, patatagin mo ang pananalig mo, patatagin mo ang pananalig mo. Kung nakakapag-isip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, merong inggit, selos, duda dyan sa puso't isipan mo, manalig ka, magdasal ka, tatanggalin niya ng ating Diyos Amang Buhay, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ang namuong galit o puot o sama ng loob dyan sa puso't isipan mo. Huwag po tayo mag-isip ng sama para sa kapwa-tao na puro lang kabutihan ang isipin lang natin. Patatagin natin na pananampalataya natin sa ating Diyos Amang Buhay, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak, babaguhin at buburahin nila yung masamang iniisip mo. Bagkus papalitan nila yan ang pag-iisip ng maayos o mabuti para sa kapwa mo. Iisipin mo lang ikabubuti ng kapwa mo, hindi ikakasama at ikakapahamak ng kaluluwa mo. Palagi po tayong mag-isip ng 100 times kung tama ba gagawin natin sa kapwa-tao natin o hindi. Iwasan natin ng pagpatay. Masama po yan, makasalanan po yan, number 1 po yan. Ang pagpatay sa kapwa-tao natin ay sisingilin ka rin ng kabayaran mo doon sa langit kung anong ginawa mo dito sa lupa. Kaya ikaw habang maaga pa, habang may panahon ka pa, habang may oras ka pa, pagsisiyan mo po lahat yung ginagawa mo masama para sa kapwa mo o pag-iisip pa lang ay pagsisiyan po natin. Magdasal po tayo, manalig mo ng palataya sa ating nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ating tatlong Diyos, ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsaka alisin nila yung galit at masamang pag-iisip mo sa kapwa-tao mo at di ka makakapag-isip ng ganyan pagpatay sa kapwa-tao mo. Kundi puro kabutihan lang. Kapag nananampalataya tayo at naniniwala tayo na ating mga Diyos ang siyang nililinis at sasagip sa kaluluwa mo na alam mo nalulubog sa kasamaan, sa masama, nilinisin at liliwanagin nila yan, puso't isipan mo para maging mapabuti ka at maligtas ka at higit sa pagsisihan mo ang mga kasalanan gawa mo dito sa ibabaw ng mundo at magbago na at huwag na mag-isip sa kapwa-tao ng ikakasama kang at mabuti. Pag-isipan lang natin ng ikabubuti at para maligtas ang kaluluwa natin. Lagi tayong magdasal para hindi tayo makapag-isip ng hindi maganda para sa kapwa-tao natin tulad ng pagpatay. Kaya ikaw habang maga pa, magsisi ka na, magbago ka na at huwag itong balikan pa. At kapag nagbago ka at huwag ka ng nanalig ka na sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, huwag mo nang balikan lahat ng mga kasalanan na nagawa mo at baguhin mo na at tuloy-tuloy mo lang ang pagbabago mo. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.